What's up guys? Good morning. Ngayon alas 8:26 na ng umaga guys at nag-break time na kami. Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at sana maganda ang araw ninyo ngayon guys. Have a nice day sa lahat. So araw ngayon ng Huwebes, pizza 30 ng January. So umpisahan natin ang vlog natin ngayon sa pagkakain. Hindi ako naka-live ngayon kasi wala akong data, wala akong signal guys. Kasi walang mabilihan dito ng load. Dito tayo ngayon sa site, nagtatrabaho pa rin. Umpisahan natin ngayon ng magandang araw natin ngayon kasi sumisikat ang araw pero malamig pa rin. Umpisahan natin ang vlog natin ngayon sa pagkakain para busog tayong lahat. So kain tayo guys. Kain tayo, kain. Kain na. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon guys. Dito na naman tayo sa channel ko nga walang intro, puro diretso. Kain tayo, kain. So itong ulam natin ngayon, wala akong ibang alam na luto nito eh. Prito ko na lang. Yung murang bituka ng kambing. Ayun. Crispy. Kung sa Bisaya, tatawagin nila nito siyai. Marami itong mahal ito dito doon sa Cebu. Kung doon ka sa class-class ng restaurant, mayroon din ito. Napakamahal. Pero kung dyan ka lang sa mga sidewalk, itong ganito kalaki, 30 ito. Dati. Iwan ko lang kaya ngayon. 2025 na eh. 2010 pa yung presyo ko. Sarap. Maanghang na suka at may sibuyas. Yan guys, tumikat na ang araw. Wala nang ulan. Kaso, ganun pa rin, napakalamig pa rin ng hangin. Kain tayo, kain. Rap.
Huwag tayo pang thumbnail. Sarap guys, sarap. Buyas. Magpahanap na ako ng sa mga pamangkin ko doon. Kasi isa ito sa giplanuhan ko nga negosyo. Bukod sa crispy nga manok, nagawa din ako nitong crispy nga So ngayon nagpahanap ako ng supplier ng ganito. Kahit man lang mabigyan ako ng 20 kilos araw-araw ng ganito. Sapat na yan. Yung manok, wala namang problema supplier sa manok. May supplier ako dati. Hanggang ngayon, nagsusupply pa rin sila. Magnolia. Ang pag-uwi ko, ito ang iplanuhan kong umpisa sa negosyo kasi ito ang alam ko eh. Mahirap mag-umpisa tayo na wala tayong alam. Alam mo po itong paikot-ikutin. Mayroong mga diskarte. Example. Namin nagsasabi, may negosyo ka, bigasan, sari-sari store. Oo. Magandang negosyo yan. Kaso, wala akong alam kung paano yan patakbuhin. Lalo na andito ako sa abroad, ilang taon akong nawala doon. 15. Wala ko alam kung paano yan pa takbuhin. Pag-ikutin yung mga yan. So, mahirap pag-umpisa ng ganon. So, ang naisip ko, ito negosyo ko naman to dati, crispy nga manok. Sabang kita lang. Ngayon pag uwi ko, ito ang gagawin ko. At samahan ko nito. Kasi pag mag-umpisa ka nga, wala kang alam sa inuumpisahan mo, ay nako, kung sisurtihin ka, lumago. Pag mamalasin, kasi hindi mo alam patakbuhin, doon ka purloy ka. Ito, gamay na gamay ko na kung paano to diskartihan. Kaya dito ako mag-umpisa.
At habang papatakbo ako nito, pag-aaralan ko yung mga bigasan, yung ibang mga negosyo. At kung hindi, i-adapt natin. Kailangan sa negosyo, pag-isipan mo talaga. Hindi yung sunggab ka lang ng sunggab kahit hindi mo alam. Kasi iba na sa actual ay. Ngayon iniisip mo, iba na pala doon. Iba na pala ang daloy sa ano. Kasi depende kasi yan sa flow sa mga tao. Yung pagninegosyo. Di ako talaga, yung plano na talaga akong mag-exit na, hindi na ako magtatrabaho dito. Ay matanda na eh. 48 years old na ako eh. Sabagay, malakas pa naman ang katawan ko, pero kailan ka pa ba uwi? Kailan ka pa ba magpundar doon sa sarili mong bansa? Kung mag-ugod-ugod ka na, hindi ka na makakilos na maayos. Ano ka pa makapapundar doon? Paano ka pa makapag-isip ng tama kung sakit na lang ang iniintindi mo palagi? Pagpapagamot na lang. Ngayon nga sana nga uwi na ako pero hinaharangan eh. Nakiusap, baka pwede mag-extend muna. Kung mapayag ako, basta kung sabi kong uwi, exit talaga. Mahirap naman, hindi natin papigyan. Malaki naman ang naiambag sa buhay ko itong kumpanya na to. Dito nakapagtapos mga anak ko lahat. At
Dito rin ako nagkaroon ng maraming pamilya. Tama na. Sarap nito. Mm.